Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, or good afternoon na. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is June 30, 2026. Tayo ngayon napupunta dyan sa may Cyber Park Tower. Dito yan sa may Araneta, General Araneta Avenue, Socorro, Cubao. At dadalhin po natin yan sa may Santa Street Villas, sa may Jose Perial Avenue, Hulo, Mandaluyong. Ako po, talagang dadaanan natin ang katrapikan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pang nakakuha po natin sila. Disclaimer, lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan na lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-usapan dito at wala pong pinapatungkulan sa lugar. So magbabalik po tayo mamaya natin po pag napunta po natin. Sa corner na nila ang OP nilalay sa permit ng peso at inilay sa gobyerno ng Korea sa pamamagitan ng Korean International Cooperation Agency o COICA. Sabi ni CNR Secretary Juan Delfin na malaki ang maitutulong ng MP Milad sa pagtupad ng ahensya sa tungkulin nilang linisin ng Manila Bay at sundin ang 2008 Pandabog Order ng Korte Suprema na ipanumbalik ang magandang kalidad ng tubig sa Manila Bay. Ayon sa DENR, sa nilada ang kapasidad ng 300 metrong pinag-vessel na i-operate ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa tulong ng mga tauhan ng DENR. Nakadesenyo raw ito na mangolekta, mag-iwahiwalay at mag-impact ng basura sa Manila Bay. Mayroon din ang itong kapasidad na pumatay ng sunog at pumipunde sa oil spill. Ang magiging ruta raw ng MPLAD ay ang buong nasasakupan ng Manila Bay sa Metro Manila, Calabarzon at Region 3. Sabi ni Kuna, malaki na raw ang in-improve o ikinanda ng kalidad ng tubig ng Manila Bay. Kaya lalo pa raw nila itong pagagandahin sa pamamagitan ng MPLAD pati na rin sa patuloy na paglilinis nila sa Manila Bay. DOTR Secretary Lopez o Giovanni Lopez naman ang nagbasa ng mensahe ng Pangulo. Pinagpapalay daw ng paglulunsad ng MPLAD ang pananagutan ng pamahalaan na linisin ang Manila Bay. Bukod sa pagdadagdag sa kapasidad ng paglilinis sa kalat sa tubig ay pinagaganda rin daw ito ang environment monitoring at nagpapataas ang kaalaman ng Pilipino sa pangangalaga sa kalikasan. Ang nakapuso Darlene Chai ng GMA Group sa gulat para sa GMA ng Adyos CWB. Balitan sa tungkol. Hataw sa hapon! Kaya doon sa patuloy pang nagtatapo ng mga basura sa ating mga tubig, sa karagatan, etc. Tigilan nyo na yan. Mahalin natin ang ating inang kalikasan. Samantala, punta naman natin sa Super Radio Iloilo. High value individual huli sa may mga operation sa lungsod ng Iloilo. Good afternoon, Grace. Huwag tayo mag-EDSA. Grabe traffic na po. Saan tayo? Kabisado niyo po yun, ma'am? Ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, nire-respeto ng palasyo, basta walang nilalabag na batas. Balita mula kay Tuesday News. Tuesday. Ang Malacanang ang karapatan ng bawat mamamayan sa freedom of expression at freedom of assembly sa gitna ng kilos protesta ng mga sa EDSA. Ngunit, sino ng palasyo na hindi kinikilala ng ang anumang uri ng pang-abuso sa may itong pag-ibig sa Malacanang. Okay, Tuesday, babalikan ka namin para ayusin lang yung signal. Samantala, dako muna tayo dito sa ulat ni Isa. 85 pesos wage hike sa NCR pinunahan ng National Wage Coalition at ilang kongresista. Nag-uulat Isa Bendaño Mali. Isa. Dislayado ang National Wage Coalition at ilang kongresista sa Adelaide Pari-Paria at putay-putay 85 pesos na dagdag sa arawang sweldo sa
National Capital Regional NCR sa Maynila na dapat ipasa ang legislative wage hike bill. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Elisa Fernando, nakadidismaya na maliit na nga ang 85 pesos pero installment pang inibigay sa mga manggagawa o 60 pesos ngayong Hulyo at 45 pesos sa January 2027 pa. Anya pa, ano ba ang mabibili ng 85 pesos maliban sa kakunting bigas, udon at delaga? Kaya tanong niya kay Labor Secretary Francisco Solistito, ang natural dagdag sahod para mabuhay ang isang pamilya ng may dignidad. Sa paripunan niya So bukas kuya, may rally pa rin. Hindi ko alam eh, sabi eh. Mukhang diretso pa sila eh. Sana naman umuwi na sila. Maawa sila sa pamilya din nila. May mga uwi din sila pamilya eh. Liban lang kung tinalagan na nila yung sarili nila sa pag-rally. Grabe na yan. Kasi yung INC, Oh, solid yan eh. Yan ang ano dyan eh. Pero sana, sa akin lang, masama ito. Pero sa akin lang dapat bumuhos yung ulan. Para lamigin ba sila? Ito, umuwi na talaga. Kasi imposible yan na magtsatsaga sila. Hindi ako naniniwala doon. Uwi sila kapag andyan na hindi na tumigil ang ulan. Maraming salamat sa Avendaño Valley. Balikan natin, kilos protesta ng INC sa EDSA, nirerespeto ng palasyo basta walang nilalabag na batas. Tuesday nyo nag-uulan, Tuesday. Sa okay lang naman. Sana doon lang sila sa tamang rallyhan ba? may room pa talaga eh. Oo. Kaya lang sila nag-donate. Malawag naman doon sa EDSA shrine na yan. Kaso nga lang yung sinakop nga nila yung EDSA. Sinakop na kuya kasi yung anak ko nag-sarili yung school eh. Hmm. Ando na yung sasakyan, yung asawa ko para ma-pick up yung anak ko sa mall. Nasa mall na. Sa mall nag-park, lalakari niya papunta sa Nasal kasi anak ko. Hmm. Lalakari na po papuntang Nasal. Kasi wala na silang wala na, nandun na lahat ng sasakyan. Oh, kasi kaliwat kanan na eh. Yung kaliwat kanan na, north and southbound, yung rally. Akala ko, doon lang sa hindi pala. Kaya pala Nasa kanan din. Nag-train kasi ako nung maaga yun, alas 5:30 pa lang, nandun na sila uwi. Kala ko kung ano lang yun. Kasi may mga pulis, ganun. Walang announcement, walang nabalitaan, no? Mahina din kasi sila, hindi nila na-check it. Eh, may intelligence funds sila. Hindi nila nalaman. De sana nakapag-dismiss ng school. Kung ano, 8 o'clock lang nakarating. Tuesday nyo, samantala. 30 minutes lang po kami sa Lasal. Pag umaga kasi maaga sila maalas. 8 na sila dumating. Disaster Resilience Month. Yan. Bakit nga ba ito mahalaga? Ano yung kailangan mga tandaan natin pagdating sa mga kalamidad? Nasa linya po natin si Ginoong Junie Castillo at kapagsalita ng Pinagtyagaan ni Manong yung pulutin yung Salamat po sa pag-iintay. piso lang yata. Sa bagay malaking bagay yun. Okay, ito po National Disaster Resilience Month ay ating inupunita. Ano po yung mga nakahanay po natin na mga aktibidad na kaugnay nito? May namumula pa ulit paikot dyan, namumula. Ang tema natin dito ay yung nag-ahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang mga nakahanay po natin dito, mula bukas na, meron po tayong dito ceremony sa SM Mall of Asia, Municipal Buluon. Mapapanood din po sa live sa ating official Facebook page sa OPD, ang Civil Defense PH. Doon po sila lahat ng mga aktibidad na nakahanda po sa gagawin po sa iba't ibang parte po ng ating bansa. Kapareho po ng mga residente, mga photography contest, ganun din po, meron tayo mga resilience run sa iba't ibang lugar. So makikita niyo po yun, malalaman niyo po man. Sir Junie, ito po sa ating bansa ay talagang kumbaga tampulan po na mga kalamidad. Nasa Ring of Fire po tayo, nasa Pacific Typhoon Belt po tayo. Masasabi po ba natin na malaki na po yung naging pagbabago at ibinuti pagdating ng ating paghahanda sa mga kalamidad?
Pagdating kasi dito sa mga paghahanda natin, no, marami na tayong nakita at saka marami na rin talaga tayong alam, no, na mga ginagawa pagdating dito sa paghahanda. Pero dahil nga po siyempre babago-bago yung panahon, no, nagbabago din, no, mas marami pa po tayong pwedeng gawin sa paghahanda, no, at saka sa pagkilos. Kaya sa ganitong mga panahon po, no, ng National Disaster Resilience Month, yun yung ginagawa natin. Na kumbaga maging aware ang bawat isa ng ginagawa ng iba't ibang ahensya, iba't ibang komunidad, iba't ibang lokal na pamahalaan, para mas umangat pa po, no, malaman natin saan ba ako pwedeng sumali, ano ba yung pwede kong gawin, ano ba yung mga bantang panganib na kinakaharap ko sa lugar ko. So yun po ang ginagawa natin dito, ano, sa National Disaster Resilience Month. Okay, tayo po ay nangunguna ng ating bansa pagdating sa countries with yung sa World Risk Report. Ayan. Ibig sabihin tayo po yung highest risk pagdating sa disaster. Ano po ang mga dapat gawin ng ating bansa para po medyo bumaba naman po tayo given nga na ito nga, mataas yung risk natin dahil sa ating lokasyon. Pero yung pagdating sa paghahanda, pwede bang mag-improve yun, Sir Juni? Tama po, no? Dito sa World Risk Index, nangunguna tayo, no? Dahil yun po ay dahil dun sa ating exposure, no? Nabanggit ko nga yung Pacific Ring of Fire, no? Dahil nangunguna tayo sa exposure at mababa po yung ating kapasidad, kumbaga yung mga kahinaan natin, ano? So yun ang dapat natin paangatin. Meron pong mga bansa na napakataas din po ng exposure dun sa mga bansang panganib nito, no? Lalo yung mga natural hazard. Pero kamay po ng Japan, ano? Pero po, baka po, no? Tsunami, bagyo. Kagaya po ng bansang Japan, napakataas po ng exposure nila. Pero mataas din po yung kanilang kapasidad, no? Coping capacity, adaptive capacity. So yun po yung ginagawa natin, ano? Na dapat tayo tumaas din talaga yung ating kaalaman at saka din sa paano tayo naghahanda at ating mga ginagawa po, ano? Ang bansa po, ano? Mula sa mga ahensya ng gobyerno, ng pribado at mga kababayan natin, ano? So dapat pataasin natin yun para po bumaba tayo sa ranking natin. Kagaya po ng mga ginagawa natin, ano, disaster prevention and mitigation, paano makaiwas, tree planting, mga mangrove planting, kasama yan, ano. Kung dito naman po sa mga lindol naman po, ano, dapat dito yung mga sinusunod natin, nag-ahabol tayo sa implementation ng National Building Code at Disaster Code, sabihin mga gusali, tamang disenyo, tamang materyales, tamang pagkakagawa. So lahat po yun ang hinahabol natin para pumakas yung ating kumbaga kapasidad natin, no, sa pagharap sa mga bansang panganib. Pagdating po sa edukasyon, nagkukulang ba tayo doon sa kaalaman? Pagdating po dito sa kaalaman, ano, at sa ngayon po, unti-unti, no, at saka ang dami na pong nagawa sa Department of Education, ano, pagdating dito sa disaster reduction management, kasi kasama na po, kumbaga, sa mga curriculum natin, no, sa paaralan, no. In fact, itong mga doctoral po, nakikita natin, mas mga estudyante po ang mas alam at kung paano nagiging muscle memory nila, no. Tapos pag very influential yung tatay sa buhay ng mga bata. Sa Estreta at kung nag-eskwelahan, dapat mag-iuwi din sa bahay. Ganun din po, no, yung mga natututunan natin sa mga eskwelahan, ay lalabas ng eskwelahan, no? Sa pareho ng mga ginagawang exercise drills, no? Mga translation exercises. Ito po, napakahalaga po na dapat alam natin lahat, ano? Kaya dapat po talaga na pagpingin pa natin yung kaalaman natin, nang patuloy po alam din natin yung akbang paghahanda. Gaya ka po ng inyong nabanggit, Sir Judy, ano, napansin ko rin yan. At marami rin nakapansin, itong nakaraang lindol sa Mindanao, ay talagang ano, yung mga bata, no, alam nila kung anong gagawin. And maganda po ito, malaking improvement kesa dun sa mga nakaraan. Tama po kayo doon, ano? Kasi ang ginagawa kasi natin doon ng study, yung dump cover note, no? At saka yung mga rami pang kaakibat noon, dapat siya maging muscle memory. Kasi dapat pagkamit ganito, kunyari, paggagana ng lupa o paglindol, dapat hindi na tayo nag-iisip kung anong gagawin natin. Muscle memory, ibig sabihin kung sunod na direkta ang katawan, alam na natin sakto, kunyari, halimbawa, kung ako po ay nasa hanggapan, alam ko kung paano saan ako dito mag-dump cover note at evacuate. Kung kayo po ay nasa studio, alam ko rin kung paano kayo dump cover note dyan, at saka kung paano kayo lalabas. Yung mga ganun pong muscle memory na kapag hindi na mag-iisip kung yung direkta at susunod na po yung katawan, napakahalaga po ng ginagawa natin. Okay, Sir Judy, good luck po sa inyong
Kaya inaanyayahan po natin lahat po na makilang po sa lahat ng activities natin sa National Disaster Response Fund. Thank you po. Thank you rin po, Ating Nakapanayam, Ginoong Judy Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense o OCD. Kapuso, magbabalik po kami. Matapos lamang ilang paalala, labanan ng fake news. Dapat, totoo. Oras, alas 10:22 ng hapon. Why they were able to do that? Kasi hindi na sila nag-uusap eh. Mga bata ngayon sa eskwelahan, hindi na sila nag-uusap. Wala na silang friends. They have friends, but Facebook friends or Instagram friends. Those are not true friends. So, especially at this stage in their life, as a student, there's always time for everything. There's a time for you to play, there's a time for you to go out. But this time, when you are in school, you're supposed to prepare yourself for the real world. And hindi ganon kamadali ang totoong buhay. Mahirap. Ang hirap ng totoong buhay. That's why nga, ako, I announce it talaga. I will never, policy ko na yan, I will never suspend class. I will never cancel classes. Kasi yung pag-asa, wala yung pag-asa. Kahit Wala yung pag-asa. may bagyo, Mayor, or masamang panahon? Kung may bagyo, of course, pero sabihin na nila, orange, yellow, blah, blah, blah. Kahit rainbow pa yan, hindi ako mag-cancel ng class. Okay. Mayor, sandali sa If cellphone. the provincial government will cancel the classes, of course we have to follow. Yeah. But ako, I'm encouraging my students, no? Oh, you go to school. You know, in the real world, once you start working, if may ulan lang, konting ulan. You cannot do that. You cannot just be absent. Anong ipakain mo sa pamilya mo? We have to teach them the hard way. The hard way is not through cell phone. You have to read the encyclopedia. You have to go to the library. You have to bring a book and read a book. The more books you read, the better you become. The more time you spend on your cell phone, on social media, shit, the worse you become. Pero Mayor, until when? Hanggang kailan niyo po ipatutupad yung hindi pagpapadala ng cellphone sa mga eskwelahan? Forever. Forever. Ano po? Forever. Ano pong edad ang It's sabog going to be an dito? ordinance. Opo. Ha? Ano pong edad, Mayor, ang sabog na mga hindi pwede magdala ng cellphone sa eskwelahan? Anong? Level, anong edad? Penalty? Anong grado? Grade 1 to grade 12. Okay. Kung nagdala, ano po ang punishment? Okay, we gave them a leeway, no? So we gave them until the whole month of July. So if may mahuli na magdala ng cellphone between now until the end of July, kunin, i-confiscate yung cellphone. And then, pwede kunin kahit kailan, kunin kagad, pero kailangan yung kukuha, yung parent, nanay, tatay, or guardian. But kailangan kunin nila sa principal's office. Kasi sinabihan ko yung principal, dapat i-explain nyo kung anong ginagawa natin, anong mission natin, anong gusto. Salamat po sa panonood hanggang sa mga God bless. Paano po?